Sakay ng kotse, habang padaan sina Jen sa isang lumang simbahan ay napatingin siya sa mataas na kampanaryo. Iniisip niya kung anong meron doon. Ba't parang kinilabutan siya? Nakalayo na ang sasakyan ay nakalingon pa rin siya doon. Napansin siya ng mama niya at sinabi nitong iyon ang lumang kampanaryo. Ibinida ng mama niya na sa simbahang iyon sila ay kinasal ng papa niya. Sayang nga lang daw at maagang sumakabilang buhay ang papa niya. Plano pa man din nila na doon ulit ikasal kapag nag-silver anniversary na sila. Napangiti na lang si Jen. Memorable pala sa mama at papa niya ang simbahan. Pero tingin niya, hindi naman ito kagandahan. Maya-maya ay nakarating na rin sila sa bahay ng lolo niya. Sobrang nanibago si Jen sa paligid. Noon lang kasi siya nakarating doon. Ibang-iba sa tirahan nila sa Quezon City. Kailangan nilang manatili roon hanggang sa maayos ng mama niya ang mga dokumento sa lupa. Tamang-tama lang naman at bakasyon sa eskwela, kaya parang nagbabakasyon na rin sila. Isang bahay lang ang malapit sa bahay na iyon ng lolo niya. Ang bahay ng matalik na kaibigan ng mama niya noong high school na ang tanging kasama na lang din sa buhay ay ang nag-iisa nitong anak na si Felix. Ipinakilala sila ng mga magulang nila sa isa't isa. Agad namang natipuhan ng binata ang mailap na dalaga. Nung una ay panay ang tanggi ni Jen sa tuwing aayain siya ni Felix na maglibot sa lugar na iyon. Pero nang makaramdam na ng pagkainip ay pumayag na rin ang dalaga. Sa pamamasyal ng dalawa ay muling nakita ni Jen ang lumang simbahan na nadaanan nila. Napansin naman ni Felix na nakatitig siya sa kampanaryo kaya nagkwento ito. May sabi-sabi raw na may itinatagong lihim si Father Wilson sa loob ng kampanaryo. Ayon sa kumalat na balita, may inaalagaan daw itong aswang na doon naglalagi. Pero syempre, chismis lang yun. Wala pa naman daw nakakapagpatunay. Ang ipinagtataka lang ng mga taga roon ay kung bakit mahigpit na ipinagbabawal ni Father ang pagpanhik sa kampanaryo maski sa mga taong simbahan. Palaisipan nga raw kung sino ang nagbabatingting sa kampana sa tuwing kailangan na itong patunugin para sa misa. Na-curious si Jen sa kwentong iyon ni Felix. Ano raw kaya kung subukan nilang pumanhik sa kampanaryo? Tigas na tanggi ni Felix, wala pa raw maski isa sa mga taga-baryo ang nangahas na suwayin si Father Wilson. Napakabait nito at napakamatulungin sa lahat kaya nirerespeto ito ng lahat ng taga roon. Kaya naman ang utos nito ay parang utos ng isang hari na hindi pwedeng mabali. Pero hindi kumbinsido ang dalaga. Malakas ang kutob niya na merong dapat matuklasan ang mga taga-baryo sa lihim ng kampanaryo. Ilang araw at gabi ring pinag-isipan ni Jen kung paano siya makakapanhik sa kampanaryo. Sa pagsisimba nila nung linggo ay hindi siya makapokus sa misa dahil pinag-aaralan ng mga mata niya ang daan patungo sa mataas na kampanaryo. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang malaman kung anong meron doon bago matapos ang bakasyon na yon. Hindi man siya samahan ni Felix ay mag-isa niyang gagawin ang sariling plano hanggang sa mapansin niya ang pwesto ng mga choir. May hagdanan doon na malayo naman sa kampanaryo pero kung tutuntunin niya ang hagdanan, tila may makitid na sahig na kumukonekta rito sa kampanaryo. Mukhang alam na niya kung saan siya dadaan. Nang gabi rin iyon ay matapang na tinungo ni Jen ang simbahan na dala lang ang flashlight. Nang nasa harap na siya ng lumang simbahan ay napaigtad siya sa gulat at muntik na siyang mapatili dahil sa kamay na biglang dumantay sa balikat niya. Si Felix lang pala. Pinagalitan niya ito pero binalaan siya ni Felix na huwag nang ituloy ang binabalak dahil baka mapahamak lang siya. Hindi pumayag si Jen. Nandoon na rin lang kaya itutuloy na niya ang plano. Kung naduduwag daw si Felix ay manatili na lang ito sa labas. Hindi naman nakatiis si Felix. Tinulungan pa niya si Jen na makatalon sa bakod. Nang sa wakas ay makapasok sila ng simbahan, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jen. Sinasabi na nga ba niya at ang makitid na sahig na yon ay kumukonekta sa kampanaryo. Kabadong-kabado si Felix pero hindi talaga niya mapigilan ang dalaga. Ginamitan nito ng clip niya sa buhok ang lock ng pinto. Hindi naman siya nabigo. Nabuksan niya ang pinto at bumungad sa kanila ang isang maayos na silid. Nagkatinginan sila ni Felix. Iyon lang daw ba ang lihim ng kampanaryo? Nagtaka si Felix dahil tila silid iyon ng isang babae.
Marahang humakbang papasok doon si Jen. Maliit lang ang espasyo, ngunit tila siniguradong magiging komportable ang sinumang gumagamit ng silid na iyon. Ang naisip ni Jen ay baka may anak pala ang pari at doon itinatago. Nang biglang atakihin si Jen ng isang babae mula sa likuran ng pinto ng kampanaryo. Sasakmali na sana siya nito, ngunit naagapan ni Felix. Hinablot ng binata ang babae palayo kay Jen. Nadampot naman ni Jen ang isang matulis na bagay at iniamba iyon sa babae, kaya hindi na ulit ito makalapit sa kanila. Nangilabot ang dalawa nang mapagtanto nila kung anong klaseng nilalang ito. Aswang! Isang babaeng aswang! Bagamat maayos ang maitim, malago at mahaba nitong buhok, maging ang pananamit na puting bestida, ang anyo naman nito ay hindi maipagkakailang isa itong nilalang ng dilim. Mapupula ang mga mata, may matulis na pangil at mahahabang kuko. Meron ding makapal na balahibo ang mga braso. Nagmamadaling kinuha ni Felix ang kamay ni Jen para umalis na sila roon. Dahil napatulala pa ang dalaga sa nakita, kaya hindi pa ito agad makakilos. Kahit hinihila na siya ng binata. Muntik na ulit siyang mahagip nito, kundi lang siya naiiwas ni Felix. Paglabas nila ng kampanaryo, pagbaba nila ay hinarang sila ni Father Wilson. Galit ang anyo nito. Ang aswang na nasa likuran na nila Jen ay sinigawan niya at inutusang bumalik sa silid nito sa kampanaryo. Agad namang tumalima ang dalagang aswang. Kinausap ni Father Wilson ang dalawa ng masinsinan. Aniya, si Marcia ay kinupkup na niya mula pa man nung maliit pa ito. Isang maulang gabi daw yun, may aswang na hinahabol ang mga nagruronda habang siya naman ay pabalik ng simbahan mula sa isang pulong. Ang aswang ay nakasalubong niya. May tama ng sibat sa dibdib. Ngunit akay pa rin ito ang isang batang babae na nasa 4 na taong gulang. Nakiusap sa kanya ang aswang bago ito malagutan ng hininga na kuhanin ang anak nito. Alagad siya ng simbahan at ang bata ay anak ng aswang, kaya nagdalawang isip siya at tinalikuran ito. Ngunit humabol sa kanya ang bata. At kahit pinagsarahan na niya ito ng pinto, ay nanatili pa rin itong nakatayo sa harap ng simbahan na basang-basa na ng ulan habang sige sa pag-iyak. Naantig ang puso niya, hindi niya matiis ang isang paslit sa ulanan. Kaya naman pinayungan niya ito at inakay papasok sa loob ng simbahan. Ngunit batid niyang hindi iyon matatanggap ng kanyang mga kasama at maging siya bilang isang pari ay nahihiya siyang malaman ng iba na kumukupkup siya ng isang aswang. Naisip niya, ang kampanaryo ay isang perpektong lugar para sa batang aswang na pinangalanan niyang Marcia. Siya mismo ang gumawa ng munting silid nito noon na naging tahanan nito sa loob ng mahabang panahon. Ipinagbawal niya ang pagtungo ng sino man doon upang maprotektahan si Marcia at maprotektahan din ang posibleng mabiktima nito sa oras na mangibabaw dito ang pagiging aswang. Sa ngayon daw ay wala pa itong nabibiktimang tao. Sinanay niya itong kumain kung ano ang pagkain nila. Nakiusap si Father Wilson na hayaan na lang nila na makapamuhay si Marcia ng tahimik sa loob ng kampanaryo bilang tagapagpatunog ng kampana. Huwag na nila itong gambalain pa. Bago sumakay ng kotse, ay nakipag-usap muna si Jen kay Felix. Nagpasalamat siya rito sa pagsama sa kanya sa pamamasyal at lalo na sa pagliligtas nito sa kanya sa muntik na kapahamakan. Nangako si Felix na bibisitahin niya si Jen sa Quezon City dahil gusto ulit niya itong makasama. Isang matamis na ngiti ang naging tugon ng dalaga at sumakay na ito ng kotse. Muli ay nadaanan nila ang lumang simbahan. Isang magaan na sulyap ang iginawad ni Jen sa kampanaryo. Napangiti siya nang marinig ang tunog ng kampana na tila nagsasabing, "Salamat sa pagpapanatili ng lihim ng kampanaryo."